edukasyon na si Sonny Angara. Ang CVIFDLP na binuo ng mga Ramon Magsaysay awardees na sina Dr. Chris Bernido, at nang yumaong si Dr. Marivic Carter Bernido ay nagtataguyod ng independent learning gamit ang single-page learning activity sheets na inahati ng mga komplikadong aralin sa mas madaling maintindihan ng mga gawain. Ang DLP para sa junior high school ay dinisenyo upang umangkop sa iba't ibang learning environment ng mag-aaral at palakasin ang kanilang kakayahan na matuto ng mag-isa. Kasabay nito, ipinamamahagi ang learning packets para sa mga mag-aaral ng kinder, elementary at ng senior high school na naglalaman ng mga gawaing angkop sa edad tulad ng pagsulat, pagbasa, pagkikipag-usap at problem solving. Ang mga nakaprint na kopya ay ipamimigay sa mga paaralan at evacuation centers upang ma-download naman. At mapapanood din ito ng online sa digital na versyon. Para naman sa mga batang mag-aaral na nangangailangan ng gabay ng magulang at tagapangalaga, magagamit din ang curated educational videos na maaaring i-stream o i-download bilang dagdag na suporta. Ang partnership na ito ay between DepEd at ng PLDT Smart at ng CVIF na formal na pinagtitibay ang ilang taong pagtutulungan upang may palaganap ang DLP sa buong bansa. Muli, ang DLP po ay ang tinatawag po nating Dynamic Learning Program. Dumako naman po tayo sa mas pinaigting na laban sa learning loss sa pamamagitan ng DepEd TV. Nagsanib puwersa ang Department of Education at ang Knowledge Channel Foundation, Incorporated at Solar Preachers Incorporated upang muling palakasin ang DepEd TV at palawakin ang learning strategies para matugunan ang learning loss kapag may kalamidad. Ang DepEd TV ay isang proyekto ng pamahalaan at partners sa una ng dinamikong pandemya at naglating ng broadcast TV-based learning sa milyong-milyong mga mag-aaral habang sarado ang mga paaralan. Sa ilalim ng Tripartite Memorandum of Agreement, magtutulungan ang tatlong institusyon. Muli po, sila po ang Department of Education, Knowledge Channel Foundation, at Solar Pictures Incorporated para palawakin ang 21st century learning delivery, media integration sa mga silid-aralan, at content-based pedagogy. Magbibigay ang KCFI ng educational content at materyales na naglalayon ng pamantayan ng kurikulum ng DepEd. Habang maglalaan naman ang Solar Pictures ng isang digital terrestrial television channel na nakalaan para sa programa ng DepEd TV. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang inisyatibong ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing responsable at responsive ang edukasyon ng mga hamon ng panahon. Binigyan din ni Kalihim Angara na dahil sa sunod-sunod na mga kalamidad, dapat nakasalalay sa in-person classes lamang ang pagpapatuloy ng pagkatuto. Isang DepEd TV sa mga hakbang ng kagawaran upang maihatid ang mga araling direkta sa mga tahanan at komunidad gamit ang platapormang madaling i-access ng internet. Ito ang sabi ni President Gina Lopez. Dapat daw ang mga bagong kasunduan ay magpapatuloy ng matagal at ito ay isa pa sa mga adhikain ng malayo ng adhikain ng Knowledge Channel na nagdiribong ng ika-26 anibersaryo nito. Ani Lopez, from early childhood to K-12 and ALS, we remain dedicated to delivering engaging, culturally grounded, and gender-sensitive lessons that make learning stick supported by data, feedback, and continuous improvement. Ayon naman ni Teng, Pangulo at CEO ng Solar Pictures, we look forward to the journey together and to witnessing the impact of this collaboration that we will have once again in the lives of the Filipino students. Panghuli po natin na pag-uusapan ay ang panawagan ng DepEd ng sapat na pondo para tugunan ang functional literacy. Tiwala ang Department of Education na mananatiling prioridad ang edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagkakaloob ng pinakamalaking pondo sa ilalim ng national budget na siyang itinadhana ng konstitusyon.
Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, nakapapahalaga ng pondo na ang pondo ay tumugma sa malawak na gastusin at responsibilidad ng DepEd. Binigyang diin ng DepEd na habang patuloy na lumalawak ang mandato nito mula nang ito'y itatag, hindi naman palaging kasabay ang pagtaas ng pondo. Ilang mahalagang batas tulad ng Aral Program Act, Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders, Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act, at Alternative Learning System Act ay itinasa na kulang o walang sapat na pondo, kaya naging hamon ang pagpapatupad. Habang dumarami ang aming responsibilidad, hindi naman palaging kasabay ang pondo. Ayon yan kay Secretary Angara. Mas lumalawak ang aming saklaw at naapektuhan ang aming focus, kailangan maibalik natin ang atensyon sa pundasyon na pagkatuto ay sunod ito sa layunin na unang EDCOM noong 1990. Ang lumalaking bigat ng mga tungkulin ito na nagpapalawak sa saklaw at nakakaapekto sa kagawaran ay isa sa pangunahing natuklasan ng 2nd Congressional Commission on Education or EDCOM 2 hearing noong October 28, 2025. Sa naturang pagdinig, muling tiniyak ni Secretary Angara ang paninindigan ng DepEd sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituon ang atensyon sa functional literacy at ang pagpapabuti ng learning outcomes kahit patuloy na kinakaharap ng kagawaran ang mga hamon ng dumaraaming mandato, kakulangan ng pondo, lawak ng koordinasyon at katapusan ng mga kagamitan. Bilang tugon, aktibong nakikibahagi ang DepEd sa pagbuo ng Education and Workforce Development Group o EWDG, Education and Workforce Development Group, sa ilalim ng Office of the President na magsisilbing coordinating body ng mga ahensyang may kaugnay sa edukasyon at paggawa. Tinatasan din ng kagawaran ng mga miyembro ng Executive Committee nito na tutukan lamang ang mga interagency body na mataas ang epekto at malinaw ang kaugnay sa mandato nito sa DepEd. Upang palakasin ang pundasyon ng pagkatuto, nakapag-procure na rin po ang DepEd ng 60 bagong textbook titles sa loob lamang ng nakalipas sa 2 taon, kumpara sa 27 titles magmula ng 2012 hanggang 2023 at katumbas ng 122% na pagtaas mula pa po noong 2012. Simulan ng manuhulan, sinulang din ni Secretary Angara ang mga inobatibong hakbang para mapabilis ang pagpapatayo ng silid-aralan, kabilang na ang Public-Private Partnerships o PPPs at ang flexible na partisipasyon ng LGU at CSO. Yan po ang ilan sa ating mga dapat pong sabihin sa media sa araw na ito. Muli po, ang una po natin pinag-usapan ay ang pagpapalawak po natin ng Dynamic Learning Program para tuloy-tuloy ang pagkatuto matapos ang mga bagyo. Ang pangalawa po ay ang pagpapaigting ng DepEd TV bilang bahagi po ng pagpapalakas natin ng laban sa learning loss at ang panawagan ng DepEd na magkaroon ng sapat na pondo para tugunan ang functional literacy.